Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday! Hello everyone! Ito po ang inyong Masayang Tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Sinasamahan kayo sa pagbibilang ng araw bago magpasko. Ituloy natin ang ating masayang karolingan dito sa Masayang Tahanan kasama ang iba't ibang pamilya na binibisita natin at bumibisita rin sa atin. Ang Masayang Tahanan po ay palatuntunang hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company at ng Back to the Bible Philippines. Nakikita nyo nga po, ako ay sinasamahan sa studio ng mga gwapo at magagandang mga bisita natin ngayon pong Christmas season. Ito po nagbabalik Masayang Tahanan, yes, diba? Hindi nila first time na dumalaw po sa ating tahanan. Pero dahil medyo matagal-tagal na natin silang hindi nakasama, eto at ipakikilala ko uli sila sa inyo. Ang beautiful mommy sa kanilang kalagitnaan ay nako, wag nyo pong iismolin. Kahit na siya ay petit, wag iismolin. Small is terrific, no? Yaan po si Ate Dr. Mary Ann Serrano. Award winner lamang naman po bilang isang educator. Siya po ay ginawaran ng Network of Outstanding Teacher and Educators na award. Patunay na talagang she teaches from the heart. Passion niya yan talaga. Siya po ay naging department head ng University of Makati at kahit na retirado, patuloy pa rin po sa kanyang ministry ng pag-i-inspire at pagtuturo sa maraming mga pamilya at maraming mga kabataan. At recent accomplishment po niya, naku, talagang there is no stopping this woman. Kahit na retired na, nagsulat ng libro. At pag-uusapan natin itong kanilang bagong libro, project po to ng buong pamilya, The Poor Millionaires. This secretly rich family reveals the path to true wealth. Mamaya, pag-uusapan natin yan. At sino naman ang dalawang gwapong ito? Dito muna tayo, yung naka-formal, yung naka-barong, ano. Siya po ay si Bishop Nestor Serrano. Hello, Bishop. Hello, how are you? It's nice to have you back here. Wonderful. Wow, Si Bishop po, 47 years na po sa ministry. Parang 45 years old lang kayo, Bishop. It's a blessing. 47 years na po sa ministry. Siya po ang lead bishop and pastor ng Global Bible Baptist Church and Ministries dyan po sa Taguig City. Masipag po masyado ang pamilyang ito. Hindi kontento sa iisang ministry. Marami pa siyang mga ginagawa. Chairman po ng Champions Alive Foundation at National Director ng Philippine Source of Light dyan naman po sa Quezon City. He has been pastoring, serving the Lord for 47 years. At ang katabi ng nanay ay walang iba kundi si Kuya Paz Dane Serrano. Founder po siya ng Jumpstarts Training and Development. Alam niyo po, etong pamilyang ito humakot ng maraming awards individually. And as a family, sila po ay kinilala ng Jollibee bilang Jollibee Family Values Awardee noong pong 2014. Kaya eto na, pabatiin na natin. Dahil kinantahan ko kayo kanina, dapat sagutin nyo rin ako ng isang Christmas song. Yeah. Yun. Diba? Oo. Kailangan umawit ka, Bishop. Ano ba ang favorite na Christmas song ng Serrano family, Mami? Ang Pasko'y Sumapit. Ang Pasko ay Sumapit. May arrangement kasi kami sa Ang Pasko'y Sumapit. Growing up, mga bata pa lang kami, ginigitara lang ni Bishop yan. Talaga? Kasi kaming arrangement. Siguro maya-maya, baka makakanta natin yan. Pero, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alala. Iyan! Pasakalye pa lang yan. Mamaya, pag nag-warm up na, pakakantahin natin ng mas mahaba-haba. Welcome back to Masayang Tahanan. Natutuwa akong makita kayo uli. Parang it's been years, no? Yes, actually, when I sent a quick message, it's been years actually. Si David kasi, nag-post siya nung caption short video nung
noon ay nag-prophetic saying ka sa amin. Actually, nakita niyo po sa comment, ngayon imbitahan niyo kami dito. Sabi niya, ang dami nag-request, kailangan niyo na magkaroon ng concert and I declare that you're gonna have a concert. Guess what? Katatapos lang po ng aming concert. Oh, wow. And it was a sold out concert. Talagang ubus po yung tickets. Sir Arnold Depano was there. Barnabas was there with us. Wow. And the mayor was there. Yeah. Punong-puno po yung aming pong Army Officers Clubhouse sa aming pong Voices for the Cross Philippine concert. Army. Wow. Ako pala nag-encourage. Bakit hindi ako nakapanood niyan? Dapat magkaroon uli ng isa pang concert. Yung po yung demand ng marami na talagang parang yearly na siya mangyayari. At hindi po kami papayag na wala po ang aming Ate Maloy. Yes. Yeah, no po. So, we want her to be there kasi siya yung nagsabi noon na makapunta po kami doon and it happened. Ay, nakakatuwa po ang family na ito. Talagang singing family and when they sing, they harmonize, di ba? Okay. Mami, ano yun? Bakit ang huhusay kumanta ng mga anak ninyo, ng buong pamilya ninyo? Yan ba talagang pinractice ninyo? Parang Von Trapp family singers kayo. Sabi nila malakas daw kay Lord. I prayed to be a pastor's wife and singing family. And it happened. Talagang prayer mo yun. Mahilig ka sa music? Yes. Opo, mahilig po siya sa music at saka pinakamagaling po siyang ngumiti para sa pag-awit. Kasi ang mami namin, talino, galing, husay. Ang music naman nanggaling sa tatay. So kombinasyon nila. But si daddy ang nag-influence sa amin for music. Pero pagdating sa performance, yung ngiti sa stage, yung stage presence kay mami. Yes. Boses kay Bishop. Bishop, nung nililigawan nyo ba si mami, dinaan nyo sa harana? Dinaan ko sa harana sa kanta, sa awit. Anong kanta yung pumatok talaga sa kanya? O ilang. Saan ka man, naroon sinta. Tapos dinaan ko pa sa piano, sa gitara, sa awit, lahat. Accordion. Pati accordion, sabay-sabay. Pati accordion. Grabe yan, si Bishop. Ano yun, tita? Love at first song ba yun? Love at first song? Nung una kang kinantahan, na in love ka na kaagad? Naging paborito yung awit na yun. Na-attract ako sa kanyang magaling na pianist. Saan kayo nagkakilala? Sa church din. Sa church, sa Banawe, actually, si the late Senior Abante Senior, the late Pastor Abante Senior, siya yung talagang, napunta ko ng Manila. Ang ama ng congressman. Ama ni congressman at ni Bishop R.A. Yes, mga barkada ko yun sila, magkababata kami yan sila. R.A. Hello po. Bishop R.A. Sarah Hernes, yung mga, tapos congressman. Nung panahon, magkasama kami, ng mga binata pa kami. Tapos ako napunta, dahil magkakaibigan kami, napunta ako sa Banawe. So, sa Banawe pa kami, wala pa sa Tatalon noong araw. Yung unang gawain namin noon, with Tatay Abante. Ay, Banawe, Quezon City. No, Banawe, Quezon City, yes. Banawe, Quezon City. Layo Doon kami nakita. That time, wala yung mga Abante, sabi ni Hernes sa akin, Nes, ikaw lang muna maging pianist ngayon kasi wala pa yung wala kami. Habang tutugtog, tingin ng tingin sa ako naging pianist. So, siya naman, nagtutugtog ako na gano'n, dumating siya. Nakatingin ako sa kanya, hindi sa piano. Uy! Hindi Hindi naman nagkamali, kasi nakatingin ako sa kanya, hindi nagkamali. Doon nagsimula ang lahat. So, love at first sight sa inyo, Bishop, love at first song. Yes, yeah. Wow naman. At ang love na iyan, nagpapatuloy for 43 years already. Amen. Praise the Lord. Etong month na to, no? Kayo magse-celebrate ng December 43rd. 20. December 20. Wow, 5 days before Christmas. Yes. At yung 43 years na yon biniyayaan ng 4 na anak. 3 sons, 1 daughter, at 9 na apo. Yes. Thanks be to God. Ay, grabe. Ang saya. Paano mag-Christmas ang Serrano family? Wala pa yata tayong Christmas or pas New Year, hindi tayo magkakasama palagi, So talagang gathering together yan. Kasi ngayon, well, of course, talagang nagkapamilya na nagkahiwa-hiwalay na rin ng kaunti. But every Pasko and New Year, magkasama po talaga kami. And of course, walang humpay na kantahan ang nagaganap sapagkat talagang talagang yun ang buhay namin, kumanta talaga. So awitan, giving gifts to each other, and para kaming every year, para strategic planning na rin yun. Talaga. So more of like how we're gonna deal with the family kasi talagang bagsakan din ng mga pagsubok sa buhay, and then eventually thinking of ways how we could be better on 2024. So hanggang ngayon nagagawa pa rin naman natin yun. Kaya happy tayo. Kamusta kayo nung pandemic, no? I've not seen you, hindi tayo nagkakwentuhan for quite some time. During the pandemic, they were constructing the building.
Wow. Opo, kaya tayo namin yung 5-story building ngayon dahil kahit na pandemic, naghuhukay kami, nagtatrabaho. Yeah, so by the grace of God, naitayo din naman namin. Opo, natapos po natin yung Habang 5-story pandemic, building. dapat pandemic, Hinto. stop, ceasefire. I But received we keep- my pension. I had my 5-year. Oo, yung sacrifice niya ni Mami. Kinuha ko yung pera ng 5-year allotment sa USIS and I gave it Nakatulong. all to the Lord. Wow. Yan pong pusong yan, yung dinadala naming magkakapatid. For, I think, alam po ito, and hindi namin itatago yung alam ng lahat ito, ng mga kaibigan, pamilya namin. Kasi yung church po namin, hindi naman po kami parang umaasang merong magbibigay. Madalas may mga nagbibigay na from US or support. Sa amin po talaga self-sustaining po kami through the family. Lahat po kami, sa awa ng Diyos, pinatapos ng maayos ng aming mga magulang. Kaya we have been to the corporate world. Kumikita po kami, mga businesses kami. So, mga tent makers. Yeah. Tent Oo, makers, talagang exactly. kaming family, we are pulling all of our resources. At siyempre, yung mga members, by showing us an example, sumusunod na lang din sila. Kaya natapos po namin yung 5-story building even in the time of pandemic. Wow. Yeah. Not without challenges, pero grabe rin no. Yeah, grabe. Ano mga challenge, Bishop, na Ako, pinagdaanan ng COVID ninyo? po ako actually. Wala pang vaccine noon, na-survive ko yung COVID. So, ibig sabihin, prior to vaccine yung nangyari sa akin COVID, di ba? Akala ko nga nun talagang... So, hindi pa uso COVID. Hindi pa kasagsagan nung tinamaan ka ng Hindi COVID. po, actually, ano na yun, First almost stage, pa lang. First stage ng COVID. Hindi namin Hindi, alam na a COVID. year after na po yun, mga Okay. December ng 2021 talagang tinamaan po tayo. 2021, tama. Oh, kasi nag-start ng early 2020 eh. Opo, 'Di ba? yung 2021 siya nag-start. So, sa akin, nangyari sa akin. So, wala pa talagang vaccine at that time na available. Parang hindi pa available. Hindi pa. So, hindi rin kami aware na yun na pala yun. Hanggang sa nung nag-emergency ako, hindi ko alam na yung symptoms ko. Kasi iba-iba yung symptoms eh. Yung symptoms na nangyari sa akin, hindi siya usual na nakikita sa TV. Kasi parang LBM siya or something like that. May Yung pala, pang-amoy ka, may pang-lasa ka. Opo, meron eh. So, sabi ko, parang ano nangyari? But all my energy, saka yung parang parang wala kang lakas. As in, literally, parang you have no strength at all. Tapos kahit pag inihilot, dati may nagte-therapy sa amin, si Pastor Manuel. Pero ngayon, pag inihilot ako, kahit hawakan lang, masakit. Parang ayaw talaga hawakan ako. So, paano po yun? Nag-isolate ang inyong anak? Buti na lang, nakahiwalay po ako na bahay din. Oo. So, my wife was the only one with me. Yung mga anak ko nasa sa mother side ng asawa ko. So, tapos sila naman, nasa kabila naman sila, nasa church naman sila. So, na-spare po kayo. Hindi kayo nahawa. Yun By talaga God's yung prayer grace. namin. By Kasi God's- siya lang yung mga talaga. senior ang medyo delikado ng kaunti. Pero salamat sa Diyos dahil hindi sila tinamaan or anything like So, that. in the Lord. Amen. During Pag-usapan po natin yung pagiging senior citizens ninyo. Kasi maraming mga seniors, meron akong anak na PWD. So, alam ko yung routine ng mga seniors. Kapag Monday or Tuesday sa Quezon City, sine. Talagang pila sa sine ang mga seniors. Pero kayong mag-asawa, ano ang inyong ginagawa sa inyong mga retirement years? Parang hindi naman kayo nag-retire. ang problema, pag lumalabas ako doon sa exit ng senior, hindi ako tinatanggap eh. Oh. Sabi na, sir, True pang story. senior lang po yan, sir. Totoo po yan. True story. talaga. Yung hinarangan ka, di ba hinarangan ka ng gwardiya? Oo, Sir, hinarang ko, sir, senior po dito. Pang senior lang po yan, sir. Pang senior. Ang bata kasi ng itsura eh, lalo na pag nagkulay ng Ito buhok. ID ko, ito ID ko. Sabi niya, sabi niya, sir, sorry po, hindi naman kasi kayo mukhang senior eh. Oh, Sabi ko, wow naman. ano yan, compliments o insulto? So how do you spend your kailan kayo nag-retire, Mami? That was 2021. 2021. So March. panahon ng pandemic. Panahon Ang mga pastor, hindi naman Yeah. nagre-retire ang mga pastor. Yeah. Pero now that you are in your senior years, how are you spending it? Ano ang mga Kasi ang pinagkakaabalahan? belief ko sa retirement, we actually do not really retire. We just change tire because sometimes you are flat tire. So, ganun lang. Sa our retirement actually, we just change tire. So very, very busy pa rin sa Busy pa ministry rin. talaga. We keep on doing ministries, everything. Yung tuloy-tuloy na gawain, everything as the routine ng ministry, ginagawa namin. But I praise God, katuwang ko ng mga anak ko, they're all pastors. And I have designated Pastor Dennis as the resident pastor ng church. While I can be free also to roam around to administer all the churches that we have all over, hanggang sa Bicol, kung saan napupunta ako. I travel. Kaya yan ang mga ginagawa namin, you know. Apostolic mo. I Apostolic. wake up early in the morning. What time do you wake up, Tita? 3 or 4 o'clock. And Wow. I join the prayer warriors. Yeah. Then at 6 to 8, I have fit bodies
from Tatalon. Hello, how are you? Wow Everybody's naman, ano yan, family. Zumba? Yeah, it's like that. We have devotion, singing, prayer time. Then, of course, Zumba. Wow! Dapat pala mag-TikTok si Mami. Hindi nagsisine. Ay, Pero hindi nagsisine. sila mahilig sana sa amin na lang napunta yun. Na makapanood naman. Saka Pero yan, araw-araw Zumba. siya gumagawa ng devotion. Yeah, May devotion that's na. my life. Pastor Sumini kaya. And then, I also do jogging with my adopted children. May marami kaming ampon, as usual, of our foundation. While doing we soul do winning. jogging. Kaya And, pala fit na fit. soul Yeah. winning. Actually, Healthy we have silang dalawa talaga. we have a martial arts ministry every Saturday. We still I joined. we still Martial arts? yes, kasi yan ang Taekwondo. naging ano ko nung araw. I was some years back during my younger years. Yan talaga naging isa sa mga sports activities ko. Black belter po ba kayo? Yes, I am. Oh, Yan. wow. Lahat na sila Silang puro lahat. black belt. Lahat ng mga anak ko puro black belters na sila. Opo, Pastor David is the one handling the Tapos- Ministry of Taekwondo. Pero lahat kami black belter. Mahirap palang makaaway itong mga black belter. Akala ano? ko noon, Ate Maloy, tapos na yung martial arts ko nung nagsimula ako sa gawain. Pero somehow nakita ko, pwede pa lang kami ministry. Totoo. So yung ginawa kong ministry, kaya meron kayong martial arts ministry. Maybe few of the churches that, pero ginawa ko siyang parang reach out program. Para yung mga kabataan na imbis na ma-involve sa bisyo, sa mga maraming bagay, we can be able to reach them out and bring them to the Lord. We use that martial arts as a tool, as a vehicle to bring them to Christ, to the faith of God. Every Saturday Every yan. Saturday po free taekwondo yun. 8 to Nandoon. So, all of just them- minsan nga umaga pala, nag-solve na sila. Oh. Tapos, gusto yung mag-taekwondo, punta kayo. So, they bring them there. Tapos, syempre, ang requirement, libre naman ito, mag-church kayo. Oh. Or makinig Kasi- kayo sa Bible study. Kasi wala free yun. Free po, yeah. Nung panahon nag-aaral ako, kailangan ko maging janitor para lang ako makapasok sa martial arts. Kasi ang mahal nung araw. Oo. Panahon ni Bruce Lee yan, nung panahon na yun eh. Masyadong mahal, very expensive ang mag-aral. So kailangan ko maging janitor ng isang gym. Kaya lang ako nabubugbog, ako lagi dami. Pero okay lang yun, mabawi na ako sa tournament. But yung ngayon, libre lahat yan. Yeah. So, Full yun lang. foundation po You have to attend so that, kasi iba yung external training which is our martial arts, iba rin internal training. That is the Word of God. Kasi kung hindi rooted sa Panginoon, Yes, pagkatapos yes. mahusay Yeah, mag-taekwondo, oo. baka Delikado, maging basag delikado, ulo yes. no? So marami na bago, Ate Mali, maraming naayos ang buhay. Marami talaga, pati mga magulang natutuwa na mga anak nila, nangabago sila, tapos nag-attend sila sa church. Takot na sa mga anak, baka... Hindi talagang, we have Bible study. Once they attend may Bible study May Bible muna. study. Before they go, another Bible study. Talagang saturated sila ng Word of God. Pagkapon naman, si Hiwalandol pagka morning, si David Subunso ang hawak ng martial arts. Pagkapon naman sa music na, si Kuya Paz Parile. For the choir, for everything. So both music, martial arts, lahat yan. Sama-sama. Very holistic yung inyong ginagawa, no? Yes po. Sa inyong church dyan sa Taguig. Pag-usapan natin yung 43 years. How would you describe the marriage of your parents, Kuya Paz? Ako ang na-realize ko po Yung totoo, yung totoo. Yung totoo. Yung talaga, totoo to Kailangan, kailangan walang Ngayon ko lang marinig. no sugar coating to Well, sa simula siguro, may patunay na talagang walang perpektong pamilya. That's one thing for sure. Natatawa kasi ako pag mayroong mga gusto nilang patunayan sa buong mundo, they have a perfect family. And no, there's no perfect family. But I appreciate the fact that while we do not have a perfect family growing up, we have a perfect God who was helping them to always be bonded together. So nakita namin lahat ng ups and downs, moments where the forgiveness will always be there. Yeah. Ramdam na ramdam yung 1 Corinthians 13. Minsan hindi na-appreciate ng tao yun, pero kami appreciated namin yun sa family namin, sa nanay at tatay namin. Because doon nakasulat kahit matalastas ka pa, magaling ka, mataas ang pananampalataya mo, mahusay ka sa lahat ng bagay, pag walang pag-ibig, you're nothing. And for them, yung pag-ibig talagang kita namin sa buhay po nila. And that's why sabi ko nga, kasi mamaya pag-usapan naman po ng kaunti, pero sa buhay namin, one of the reasons why we moved away from, kasi nawala din kami sa tamang landas, na-influensyahan din naman po kami ng mundo, kahit na mabubuti na ang magulang namin. Pero nakapagpabalik po sa amin at nakapagbigay ng desisyon sa aming magpastor o mahalin ng Panginoon ng tuluyan. Not because somebody forced us to do so. Usually kasi mga anak ng pastor, takot na takot maging pastor. Totoo Ayaw yan. Totoo yan. It's reality at believe it or not, aaminin ko na po, ayoko po magpastor. Wala sa amin ang gusto. However, as we keep on, doing things for the ministry, nakita namin, natutunan namin mahalin yung
yung ministry. Because nakita po namin sila as an example of how they love the ministry. Siguro kasi sa maraming mga anak ng pastor, what they saw are the pressures, the difficulties of living a life as a son of a pastor. Pero ang nakita namin, na-realize namin na while we are happy that we're anak ng pastor, we saw the truthfulness of really becoming a Christian. Yeah. At nakikita yun sa pamilya. Nakikita yun na kahit hindi ka pilitin, na nakita ko sa kanila po, hindi nila kami pinilit maging pastor or anything like that. Pero kusa namin gustong maging part ng ministry. Because sila pinakita mo nila yung pagmamahal nila sa Panginoon ng totoo. Hindi yung they're just faking it, just pagpatuloy lang to basta magkaroon na ng church, basta magka-ministry. No, they truly love the Lord. They truly pray. They're not faking it. They're truly has the appetite and yung kagustuhan nila mag-soul win, magturo, magmahal, magsilbi, na ang tingin ng tao, kaya nga po nabuo namin itong librong 4 Billionaires kasi ang tingin sa kanila lagi, mayaman, ang dami-daming pera because their stature is always becoming a blessing to people. At yun po, in the number of years, for the last 43 years of knowing them, sa kanilang pagsasamahan, gusto po namin maging katulad din sila parating sa pag-ibig. Wow. So, sa pagmamahalan. Ito, very curious ako kasi pareho kayong matalino. Pareho kayong well-accomplished na mag-asawa. At minsan, kapag pinagsama mo ang parehong matalino at parehong malakas ang personalidad, minsan nagka-clash yan, di ba? So, Mami, award-winning educator. Yung totoo, amin na to. Award-winning educator. Hindi ka ba nahirapang mag-submit kay Bishop ng 43 Siyempre, years na ito? I committed my life to the Lord. And of course, I have to obey the Bible. That I have to submit to my husband. That's it. And I remember, if I make him the king of my life, I am the queen until today. Yeah. Because I obey him and follow him. There are moments that sinabi sa akin, honey, siper your mouth. Parang dami yan, ha? Naiyak ako. Kanina lang yan. Naiyak ako. Naiyak ka. Kasi siyempre, dahil meron din akong yung hindi na sa mga anak ko, how to discipline yung mga ampon namin. Oo. Kasi masyado raw mabait. Na umisa naman hindi mabait. So, meron kami sikreto. Ano yung sikreto nyo? Ang ganda-ganda. Gusto ko malaman yung sikreto. Kasi Napakahalaga gusto sa kong mag-asawa. umabot din sa 43 Kasi ganito years eh. and beyond eh. Yan ba? Holding hands ba ang sikreto? Ang sikreto, kapag galit siya, dapat hindi ako galit. Ayan. Ako nag-encourage, ako nagpapasipay, ako nag-explain sa kanya na nagpatawad, umintindi, ganyan. Huwag sabayan ng galit. Hindi. Pag ako ang galit, ganun naman, siya naman mag-encourage sa akin, mag-explain na maging forgiving ka, ganyan. Minsan, parang kami galit. Taka, honey, Paano yun? sino ba sa atin ang galit? We ask each other, ako ang galit, honey, I need encouragement. So sometimes, there are times na dalawa kaming galit eh. So we have to remind each other. Yeah. And we found it so effective until today. Mukha nga po kasi 43 years married, kung maka-hold hands talaga, Parang And of talagang course, talagang sana mahalaga all. sa amin, I have my own devotion, but we see to it early in the morning. We also have our devotion. Anong together. oras po yan? Kasi sabi nyo, you wake up at 3-4 in the morning, you have your 6 po. devotion. 6. So, anong oras kayo nagpe-pray together? Yeah, mga 6 kasi ako 6 4 o'clock in the morning. Oh. Maaga ko talaga. I sleep early and I wake up early. Ako kasi alas 12, alauna natutulog, kaya gano'n. Paano to? Teacher yung isa, tapos pastor yung isa. So, mahilig mag-lecture, mahilig mag-sermon. Di ba? So, paano kayo nagpapakingganan sa isa't isa? Pareho kayong mahusay magsalita at magturo. Well, we have the standard. The Word of God is a standard. The Bible is a standard. So, doon we can agree on that. And kasi lahat naman ng mga kaalaman always go back to the most practical book, which is the Bible. So, doon natin isisettle ang lahat sa Word of God. At saka yung pagmamahal, one thing with for isa sa siguro naging way of life ko, yung paging gentleman all the time sa kanya. Ay, totoo yan. To understand everything. Lord, totoo po Agree. yan. Hanggang ngayon, pagbukas ng pinto. Kasi- I mean, from simula hanggang ngayon. Grabe yan. Saka we apply the Hebrew. I do not make my coffee. Hindi. Kaya ako ang magpapaliwanag. Sige. Tapos, pagdating pati sa pagtimpla ng coffee, ako nagtitimpla. Ay, Ng ganyan coffee din niya. po ang asawa Alam ko. niyo So, kung bakit? tatagal kami, 43 years, Ate 43 Maloy years. lang, alam mo kung Si bakit? attorney siya nagtitimpla ng kape. Alam mo kung bakit? Biblical pala yun. Bakit? Biblical. Kasi nakalagay sa Bible Hebrews, hindi nakalagay Hebrews
Hebrews, hindi Hebrews. Kaya, tama, okay lang. Di ba merong lumang commercial ng kape, hindi na natin sasabihin kung anong brand, di ba? Yung sabi nung lalaki, coffee na lang dear, coffee na lang dear. Ganyan, ganyan. Pero yung babae ang palaging nagtitimpla. Pero sa Kasi inyo... ang sarap ko rin magtimpla ng kape. Siya hindi masarap magtimpla. Na-inlove ako. Lalo ko na-inlove. Nakakatuwa naman until yan. now- So, acts of service, ang love language nyo, tita? Yes. Until now, I'm so gentle to her, understand her. Kasi hindi masarap ang panahon na expectation mo mangyari sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo. Kasi hindi, as we always know, wife or husband can never be perfect. So, yung ganun, you just have to replenish, understand. Sa panahon hindi niya kaya, yung gusto kong gawin, hindi magagawa. So, I'll just do it. Paano time management? Parang pareho kayong busy, lalong-lalo na nung nagtatrabaho pa full-time si tita. Yeah. So, paano ninyo pinaglalaanan ng panahon, ang isa't isa, at saka ang pamilya? Medyo malaki rin ang family ninyo. You have 4 children. We see to it na hindi namin sila napapabayaan sa panahon na kailangan nila. Tapos sa oras ng pagsundo ko, susundin ko siya. Ako nagsusundo sa kanya. Wow, Sinusundo school ko siya bus. araw-araw sa kanyang May barista na, meron pang bus driver. No fail yan. Yung pagsunduan. Sinusundo ko siya talaga. Hatid sundo ko siya. Hindi kayo natutong mag-drive, tita? Hindi. Alam ninyo, blessing yan. Kasi yung iba na natutong mag-drive ang babae, no, nagkaroon ng 2 sasakyan, ay, nagkanya-kanya na ng mga lakad. So, kanya-kanyang buhay na kanyang lakad. So, blessing yan. Pagtimpla ng kape, mga mister, pagtimpla nyo ng kape ang misis Yes, ninyo, that's tsaka isang kotse lang Oo. para hatiran, sunduan Joy, kayo. pasensya na, hindi na itutuloy yung driver's license mo, ha? Kailangan natin magkaroon ng 43 years. 43 years and beyond, 43 years and beyond. Magandang advice yun, ha? Alam nyo, Ang maganda, isa pa, yung aking course kasi, education, teacher ako. Opo. So talagang kakambal ng ministry. talagang partnership, Education no? Sa ministry ninyo, very complementary yung inyong mga karera sa buhay. Kasi Magandang pag kami combination mga ng okasyon pastor doon, sa lahat ng teacher. okasyon ng pag may mga kaming meeting, conference, party, talagang siya ang hinihingi ng mga namin, co-teachers. Can I request Bishop to pray for us? He always join in all the activities Correct. Totoo yun. Yeah. of UMAC. Kaya hindi lang siya kilala sa UMAC, pati yung asawa, Yes, si Bishop, laging kilala dun. Kasi pag may prayer, may dedication, may bagong building, may Oo. bagong Palaging si Bishop nandun. Pati kakasalin. kakasal din. Mga professor. Lahat Lahat ng mga- Mga professor ako nagkasalin. Halos lahat ng doon na kinasal sa panahon ni Mami, lahat siya nagkasal. Ay, nakakatuwa naman. Yan, isang magandang susi rin ng masayang tahanan at saka masayang marriage. Yung you develop common friends, no? Hindi yung may mundo si Mrs., merong mundo si Yes. Mister. As we grow older together, dapat yan yung mundo natin nagme-merge, eh. Diba? Sinasabayan ko siya. Nung siya naging president din ng Noted. Kasi lahat ng Metrobank awardees all over the Philippines, meron silang organization yung Noted. Network of Outstanding Teachers and Educators in the Philippines. So, naging presidente siya. Dyan. So, lahat ng activities niya, andun ako lagi. Oh. Lahat ng, kasi siyempre, marami silang mga ginagawa, mga projects, everything. I always assist there. Everything. Kaya, ang Metrobank, ang naging awardee, hindi lang siya. Kasama din ako doon sa mga lagi ako nasa Gondo to assist naman. her. Ay, Bishop, may tanong ako. Kasi merong mga mister, kapag nagsha-shine yung misis nila, yan, nagiging recipient ng mga notable awards, hindi ba? Nai-insecure. Paano maiiwasan yon? How can we be truly happy for the accomplishment of our spouses? Both ways. Misis na hindi nai-insecure sa accomplishment ng asawa, ang lalaki, at mister na hindi nai-insecure sa mga accomplishment ni misis. Para sa akin, love is all that matters. Kung talagang mahal Kantahin nyo mo nga po yan. kung talagang mahal mo, unawain mo kasi may kanya-kanyang kapabilidad ang bawat isa. Yan. Yung kanyang kaya ay marahil hindi sa akin, hindi ko kaya. Yung Yan. kaya ko hindi niya kaya. Pero we can complement. We can complement each other. Just siguro have to understand dahil profession niya yun eh. Kailangan itong pinakasalan ko siya, pinakasalan ko rin ang kanyang profession. Alam ko darating sa punto na she will be shining. It's all right. Ako naman, I'm doing my task, my designation, kung saan ako nakatalaga. Kasi hindi talaga kayo makakatulad. Kasi hindi kayo pareho, kaya hindi talaga makakatulad. And of course, every time I talk to people, what is the secret of my success, I always tell them, behind the success, my success is because I have a faithful, dedicated husband. Wow. And he is the source.
with the Lord. Pwede ko ba Kaya sumingit ng nakaka-bless. Okay. para dapat yung mga sinasabi nila meron patunay. Oo. Ang anak na nagpapatunay niya. Oo. Pero ito po napansin niyo yung ginawa ng mami ko right now. Hindi niya mapigilan na hindi niya i-appreciate si Bishop. One of the key factors that they always do, kaya walang competition. Walang competition kasi they always appreciate each other. At ipinagmamalaki nila lagi sa lahat yung bawat isa. Nabihira sila magsalita nga para sa sarili nila. They would always compliment each other. Siya, babagitin niya yung sa pagiging outstanding nito. Si mami naman, babagitin niya si Bishop. Lagi kong dinadala sa ganito. Magaling na ganyan. And We build up each and other. Yeah. you build up each other. And yung kabila po no, na binigay advice sa akin to ni Bishop, ni tatay, matagal na. And I think sa lahat na kinakounsel niya, sinasabi niya palagi ito. Wag na parang wag mong sisirain yung asawa mo sa ibang tao. So, ibig sabihin, not only that you compliment each other, but for sure, you will not be perfect. Pero kung merong mang mali ang bawat isa, hindi mo kailangan yung ipagkalat sa Huwag iba. mo i-broadcast. Kasi kung ang kasiraan ng asawa mo, di ba, ikaw sabi na, Kasiraan mo rin. ang kasiraan mo rin yun. So, sa kanila, hindi yun namumutawi, hindi yun strong, never, halos hindi nga sila nagaganon eh. Tapos yung appreciation pa, napaka-heavy sa bawat isa. So, kaya yung combination na yun, I think it's a perfect fit. Thank you. Kaya kahit matatalino yung mga yan, hindi na nakaramdam man lang mag-inggitan yan. Ano ba sila? Nag-away dati sa harap ninyo? Nangyayari po yun at madalas kami may kasalanan. Kami yung dahilan. Kung bakit. Or sometimes, nung kami, sabi ko nga sa mga kapatid ko just recently, kasi tapos na po kaming lahat, we're now pastors, medyo hindi na kami madalas nag-aaway. Hindi katulad noon nung nasa bahay pa kami. Ngayon, yung mga ampun namin, yun yung mga nag-aaway-away. Tapos, syempre, yun ang mga bago nilang inaalagaan. Doon minsan nagkakaroon ng conflict because of ano yung gagawin dito sa inampun na ito. Nagnakaw ng pera, nagganto, naggawa ng kalokohan. Doon sila nagkakaroon ng moments of clashing together. Ito pong mga adopted children ninyo, legally adopted or do you have an orphanage, a foundation? Pag sinabi pong ampon, ano yan sa konteksto ng Serrano family? We call it shelter home. Ayoko at ampon. They are staying with us. Hindi sila adopted. Kasi most of them wala na silang magulang. Yung mga makukulong na sana sa DSWD but because we have good connections with the barangay, sasabihin, Pastor, ako Bishop, ikukulong na ba to or anong gagawin natin dito? Hindi, sige, dali mo sa akin yan. So yung mga worst na mga bata, etc., dinadala po doon. And glad to know, yun po yung reason bakit na-award din yung family ninyo. Because of the Champions Alive Foundation. So ito yung Champions Alive. I Yes. see. So what we do is we give them, tama po yung nasabi nyo kanina, yung holistic training. So we give them training for martial arts, education, kasi talagang education, mastery na po yan, music, personality development, leadership, lahat po combination, pero yung pinakasentro, spirituality. Ay, nice. And because of that, so happy. Looking at Karen Francis na civil engineer na, licensed teacher na, doktor na. May doktor na kayo. Opo, Marami may naging pastor. Marami naging pastor because of those moments na May tumira naging sa lawyer, amin. may naging fiscal. Ilan ang nagdaan na dito sa Champions Alive Foundation? Marami na. Hundreds. Kasi pag okay na po sila, we bring them back to their families. Hindi naman namin sila parang inahawakan ng sobra. Yung mga that's tumitira great. sa amin, yung po yung mga wala na talagang tatay at nanay. So ngayon, ilan ang mga bata na nasa inyo ngayon? A dozen. A dozen. Oo po, 12 po. Yung Parang isa po 12 doon disciples. ay, Hudas. 12 disciples. Yung isa ay, Sino kayo doon? sino sa inyo yun? Mga nanonood, ang mga taga-Champions Alive Foundation, naku, mahal na mahal kayo ng Serrano family at natutuwa kami sa magandang plano ng Panginoon para sa inyo. Ang sarap makipagkwentuhan dito sa pamilyang ito. Dapat lahat silang magkakapatid. Pero sabi ko, maliit ho ang studio, hindi kayo kasya lahat. Pero kayo pa lang, punong-puno na ang ating masayang tahanan. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin itong kanilang bagong project, ang kanilang bagong libro, Poor Millionaires. Curious ba kayo? Paano naging poor millionaires? Paano naging millionaires poor, di ba? Pag-uusapan natin ito, bagong aklat na isinulat ni Dr. Mary Ann Serrano and Kuya Paz Dane Serrano. Kaya tutok lang kayo, walang bibitiw dito sa ating masayang kwentuhan sa masayang tahanan.
Malamig ang simoy ng hangin. Kamusta naman ang inyong Christmas playlist dyan sa inyong mga tahanan? Siyempre, kapag nalalapit na ang Kapaskuhan, naglalabasan na tayo ng ating mga Christmas songs, hindi ba? Maganda yan. Isang bonding time ng inyong pamilya. Magkantahan, mag-caroling kayo kahit dyan sa loob ng inyong tahanan. Isa sa mga hobbies at interest ng ating pamilyang kasama ngayon ay ang pag-aawitan. And recently, nadagdagan pa yan, pagsusulat ng libro. Let's talk about this latest book authored and published by the Serrano family, The Poor Millionaires. The secret of this family, they will reveal the path to true wealth. Ang sumulat po niyan ay magnanay, si Tita Mary Ann, Dr. Serrano, and Kuya Paz, Dane Serrano. Yan. Pero bago natin pag-usapan ito, mga babatiin ninyo, pamilya, mga kasama sa ministry, sino pa ang mga gusto ninyong batiin? Binabati ko pala yung lahat ng membro ng UBAS, ugnayan ng barangay at simbahan, kasi happy to be the chairman ng lahat ng mga pastors, lahat ng mga churches sa buong barangay ng Barangay Pinagsama, Taguig City. Magandang araw po sa inyo. Ubas. Sana'y Ubas. maging hitik na parang ubas. Ubas na matatamis. Shout out po sa Global Bible Baptist Church and Ministries sa buong Pilipinas. Hello po sa inyo. Actually, sa buong mundo pala. UK. Sila Richard, saka sila Sister Wilma. Canada. Sa Canada. Yeah. Hello po. Saka yung staff ko ng Philippine Source of Light. Yeah. God bless you. At saka Champions Alive Foundation na sana ang ayos ng buhay niyo dyan sa loob habang wala kami. Alright. Walang nag-aaway, walang nagtataekwondo dyan sa loob. Binabati ko po lahat ng guro. Tayo Yes. po ay mga dakilang guro. Yeah. Love you all. Yeah, And of course, sa naman. family, Joyce, I love you so much. Naksaman. Andito lang naman siya. Sa mga kids. Yung mga anak Of course, ko, Pastor David, Pastor Nessa, Mati Pinky, Kapay, Pem-Pem, mga apo ko. Timothy, Cassidy. Siyam na Prince apo Charles, yan. Daming Fit apo. Buddies, University of Makati. Princess May, ano pa? Talagang Priscilla. kita ninyo itong pamilyang to, no? Ang daming binabate kasi pakita lamang yan, patunay nung influence ng family na ito sa kanilang community. Not just here in the Philippines, but in different parts of the world as well. Amen. And this is very good. Those who know how to write, I encourage you to write kasi legacy ito eh. Opo. Isa sa mga paborito kong quotations, tita, yung sabi, if you want to leave a legacy, you plant a tree, you raise a child, and you write a book. And you did that. Congratulations! Amen. Thanks be to God. Congratulations. So let's talk about this. The Poor Millionaires. Ano ba kayo dito? Yung poor o yung millionaire? Bakit ganun ang title, tita? Pastor Want me to Danes. share it? O, ikaw muna, sige. Okay, so go ahead. actually, I grew up, ako'y lumaki sa mayamang pamilya. Oh, yun naman Kaya pala. talagang I love that word, millionaire. My father is an engineer and we have a mining business. At talagang marami akong pera. Mining Bungalow. business. Yeah. May bungalow ko, may exclusive school, and everything I wanted in life, I could afford it. That's why I'm a millionaire. Why poor? Because at the end of the day, malungkot ako. Oh. Hindi ko alam bakit. That's why I feel poor because matigas ang ulo ko, mayabang ako, pang-ugali ko, parasagot ako. Ayoko na uutusan. Takot ako mamatay. I felt poor. But thank be to God, nag-testimony na po ako. But thank be to God, the Lord allow us to be poor so that I'll be rich in Christ. Na-bankrupt yung mining business. Ilang taong kayo nung na-bankrupt ang negosyo ng family niyo? Graduating ako sa Trinity College. Oh, graduating. Yeah. Tapos nakapasa ako sa UST, sa psychiatry. Doon magdodoktor ako eh. But hindi ko rin narating yung mga pangarap kong yan. Kasi sa kayabangan ko, talagang binagsak ng Panginoon. Hindi ako at ang aking pamilya upang makakilala kami sa Panginoon. So, yun ang naging turning point. Then, Bakit yun kayo ang- lumapit sa Diyos? Yes. Diba? Kaya napakaganda ng kwento ng aking buhay dahil nakita ko na talagang napakasakit, naiyak ako. It was so painful. Kasi dahil noon, taga-blowout lang naman ako. Marami akong pera. Talagang marami akong kaibigan. Nagpipiknik kami. Nagdidisco kami. Lahat yung gastos ko.
ng pamilya ko. Nung nawalan ako, nawala silang lahat. Ang mga kaibigan Nawala ang kaibigan. Kahit kamag-anak, Walang natira nakatulong. kahit isa, tita? Wala. I felt maybe, but siyempre wala na akong pang-blow out. I felt so alone in my life. Then October 30, 1975, then 4 years old pa lang ako niya. wow. I was invited in Phoebias. Doon ko nakilala ang Panginoon. Hello, Mary Ann. Alam ko, dati kang mayaman. Ang pangit mo, gaya mo. Ang lungkot mo nga eh. Hindi ka nga makapag-aral. Yung pastor, nagpipreach siya. Sa akin lahat. Sa inyo nakaturo? Nakaturo sa akin. Pakiramdam ko. Hindi naman kayo kilala nung pastor. Word of God talaga. Wow. Praise the Lord. I'm truly a millionaire. I have to be poor so that I'll be rich in Christ. That's it. That's why I love this title. That nagkaroon kami Champions Alive because the Lord, my advocate, our advocate, and that is the Lord's vision for our life, that there will be no more poor people. God will use us to reach out the poorest people, the needy people. Hello, hindi po sila they do not knock on the door. We went from house to house to look for these young people who needs us. Tita, bakit poor millionaires? Isa lang naman kayong millionaire. Ibig sabihin ba si Bishop millionaire? Yun. Talaga po. Ay, talagang millionaire? Talagang yan po. Pinagpala ako kasi patingin nga ng bank account. Nawalan ako ng yaman. Nawalan akong yaman. Meron parang isang taong sobrang. Yung pala. He is the secret millionaire of my life. Yung pala. Ang tunay na yaman. Ako po yung I have to forgotten me and that I'm a millionaire. Yan ang title ng aking chapter. Si Bishop, the secret millionaire. Magkwento ka naman. Bishop, yung pinag-uusapan ba nating millions dito, literal na pera? Literal na ipon ba to o iba? Actually, ang million na pinag-uusapan natin dito is yung mga something or value, things that we cannot buy actually. Things that we cannot afford to buy. Ito yung tunay na yaman. For in this world, there are lots of things in this world that money cannot buy. Like for example, you can buy a house but you cannot buy a home. Right. You can buy bed but you cannot buy appetite. I mean, you cannot buy sleep. You can buy food but not appetite. You can buy makeups but not beauty. And you can buy medicines but not health. And you can buy all those pleasures in the world to make you somehow happy, but you can never buy peace. And these things that we cannot afford to buy, God give it only for free. Because they may sound to be valuable, but these are unaffordable. There's no amount of money na pwedeng ibili dyan, na pwedeng makabili niyan. So, yun ang naging life. You know, just being what you are, being honest, being dedicated, and serving people without any, yung hindi mo expecting anything in return. But just serve them, just do it. Kasi hindi naman lahat ng taong pinaglilingkuran mo ay mananatili sa'yo. Some of them may also, depart. Ay, iba nga dyan, may turn yung against you. Yung iba nga binibetray Di ba nga Judas nga. Okay lang. At least wala namang sa mga pinaglingkuran ko na natulungan. Wala namang naglakas ng loob na harapin ako sa bayan. Kumbaga physically. Do I experience that in the ministry as well? Na talaga I was attacked. Nung sa ministry nagsimula mag-ganon, inatake ako ng bolo, ng itak, ng ganon, sinuntok, tinadyakan. Kaya ba kayo taekwondo? By God's grace naman, walang tumama. Kasi nung nasa ministry ako, talaga dati na akong trained sa martial arts sa mga panahon na yun. So nagamit ko rin naman yun kahit paano. Ginamit din ng Panginoon yun dahil yung isang pastor na pinatara yung tinulungan niya sa isang lugar, ngayon ay hindi na mapalis. Kailangan siyang patayin pa. Pag pinalas ako ng pastor, papatayin ko. Nagkataon na akong napunta noon na akong naging pastor. Naging answer sa kanilang panalangin. So yun. Sa akin napunta yung galit. Na-resolve naman. Na-resolve naman. Dahil sa akin talaga binigay niya lahat. Itak, suntok, tadyak, ginawa. Pero by God's grace naman ay naiwasan naman. Marunong palang mag-self-defense. At ang maganda sa akin kung bakit she is the circuit millionaire. Karpintero, mekaniko, electrician, bouncer, magaling magluto, musician, taekwondo, lahat po alam niya. Komedyante. Komedyante.
na-in love po ang mami ko. Wow. Mami ninyo ang Oo, kasi na-in-love. dahil Una. sobrang talented niya, ayoko na parang nayayabangan ako, kaya Ayaw nyo down. nung una. Nung una. Ayoko na mayabang. Hindi naman siya mayangot because of his so Hindi many... naman mayabang. Because of his so kundi many... confident lang because siguro. of his so many talent. Oo. So, binasted ko siya. Ngayon, dahil sigurado ng mahal daw niya ako. May busted palang may busted pangyayari pa. dito. Hindi ko alam yan, ha? Ilang beses nyo binasted? Sabi niya, sabi niya, dumalaw siya sa bahay namin. May dalang kat nga. May dalang mga... Ano pong dala? kat nga Yung pang- gabi, yung gat gabi, nga. nagluto siya eh. Yung- Nilutuan yung mami ko. Gabi. Yung- Panglaing. Maglaing. Nilutuan ng mami ko. Lagi niya pong ginagawa yan. Parang hindi ako naniniwalang masarap magluto. Na-in Hindi ko love. naman natitikman. Na-in love ang mami ko. Sabi ng mami ko, I like him for you. Oh, may Na-in love po blessing ng talaga. nanay. Yes, he's a true millionaire, silent millionaire because hindi yun nakita ng iba. Yung talent ba at higit sa lahat, pagmamahal. Ang Sa palagi gawain ko ng nga Panginoon. sinasabi, Mami, sa mga anak ko, 2 babae kasi ang anak ko, sabi ko, huwag kayong humanap ng mayaman. Humanap kayo yung kayang mag-manage ng pera at kayang gumawa ng yaman. Kasi may mga ganon, di ba? Hindi mo kailangan ng mayaman na partner sa buhay, pero kung marunong sa buhay, ayan nga yung sinasabi ni Tita, silent millionaire. Yun ang tunay na yaman. Sa likod ng bahay nila, meron silang gym. Mm. Meron silang karate gym. Mga kapatid niya, puro black belt na rin, 2 lalaki. Kaya kayo Tapos na-encourage o even No. before that marunong before na that, kayo? kasi di ko pa naman sila kilala eh. Dati na ako, galing akong Bicol. Sila dito. Doon, sabi ng mga kuya niya, ano ba, kaya ka ba ipagtanggol yan? So, pinagbalaki naman. Hindi, no, ano yan champion yan sa Bicol. Okay, sige na, wala nang problema. Ano ba yan? Tinesting ba kayo? Hindi na May kasi- exhibition ba? Hindi naman kasi nakita naman nila, nag-give doon ni Mami na I was a fighter in Bicol before. Sabi, okay na. Aprobado na kami dyan. So, Danes, ngayon mo lang nalaman na nabasted pala ang tatay ninyo. Opo, actually, mini-message ko ng lahat. Send to all, na nabasted pala ang tatay ko. I was not aware about that, so at least now we know. Kung hindi pa nag-guess sa masayang Oo. tahanan, hindi malalaman na Pero meron yung palang post ko, I thank the Lord pambabasted. for this invitation dahil nalaman ko. Sa totoo lang, sa kanya man lang talaga ako nagligaw ng serious. Yeah. Oh. I never courted talaga na nagligaw ng... Hindi kayo nagkaroon ng ibang mga girlfriend? Hindi naman kasi Fling-fling. parang kwan lang, yung alam mo, yung fellowship kasama na pwede pinapakilala ka na, boyfriend ko ito. Meron nga, umakyat lang kami sa puno, pag babae, pinakilala ako ng boyfriend. Kasi namitas lang ng tinulungan ko lang mamitas ng mangga. Talented yung mga Tapos pag babae, yan ang boyfriend ko. Sabi ko, paano Nagulat yan? kayo? Nagulat ako. Pero siya talagang Gano'ng katagal ang courtship, tita? 7 years tribulation Tribulation. period. 7 years? Grabe ko naman, 7 years naman. Parang si Jacob. di ba? 7 years. He was so shocked because I'm a child of God, I'm a millionaire, and I'm very careful. Before I decide on many things, talagang ipinagpe-pray ko at binubuksan ko yung Bible. Yeah. I read the Bible yung consistently, hindi yung one page, then another page. Talagang from cover to cover. Yes, talaga. Meron ako sinusunod na devotion. At pag hindi sinabi ng Panginoon, nasasagutin ko siya sa Bible. Hindi ko Paano nasasagutin. sinabi ng Panginoon? Noong July, in love na ako. Oh. Yun lang, walang sinabi sa Bible. Oh. It took October. Noong October lang. Anong October nakita niyo sa 16. Bible para i-convince kayo na sagutin mo na? Sinabi talaga ng Panginoon. Ano nga po ang sinabi? Baka gaya ng iba na. It's time. It's time to answer. Oh. He's the right one. It's in Ephesians. Ay, sikreto na lang kasi nga, baka gaya ng iba. Ang mahalaga, At least biblical. I'm very, very sure. Oh. Whenever I make decision, lalo sa love life, sa aming family, talagang I use the Bible. Hindi maganda answer. nga. Saka Hindi binibigay natin ko sa dapat kanya. isikreto. Hindi yung- Dapat sabihin nga Hindi natin, yung di ba? muntik ng puso. Lagi ko siya pinapadala na, lahat ng verses pinapadala ko sa kanya, mga love verses. Like sa Musulong, Cities ba sa sila, Pandayan Heart, for love is strong as O, death. kaya nga, I cannot Talagang Lahat King James yan. version pa po puro, ito. puro yan, oh. Oo. Diba? Tapos naging team verse namin, Philippians chapter 2 verse 2. Yan ang verse na binigay niya sa akin ng Panginoon. Fulfill you my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Susulat na po ba kayo? Fulfill ye. My joy, My joy. that you be like-minded.
having the same love, Galing, being one accord, one mind. Nakakatuwa naman tong mag-asawang to. Kaya naman pala 43 years, hindi ba? Pareho ng memory verse, di ba? Ganda niyan. Nakakatuwa. Si Danis po may kikwento. Anong ikukwento niya? Hindi naman ikikwento, but maganda na nilagay na natin yung premise ng yung history nila and story because napaka-powerful niyan kung bakit namin nagawa ito. Itong librong ito. Kasi yung pala ang pundasyon. Pundasyon talaga yun kasi the story of their life made us realize. Kasi actually, kaya kami din nakakagawa ng libro kasi hindi namin alam kung ano yung magiging title, ano ba talaga yung pwedeng maganda na may encapsulate namin lahat ng story namin. Yeah. And what we thought about is like yun nga, bakit kaya, nagsimula po dito yun bakit kaya kahit saan kami pumunta, ang tingin talaga ng mga tao sa amin, ang yaman-yaman namin. Ito po ay literally na pera. Yung itsurang mayaman na maraming Yayamanin. pera. O kasi pag nakikita, parang gusto utangan lagi, linalapitan palagi, kami yung pinupunan. Palagi kayong may solicitation letter. Well, it might be the way they look, their demeanor, o kaya yung kanilang puso talaga to serve other people is what makes people think na ganun kami. And then we also thought na parang, alam nyo, talagang totoo namang milyonaryo tayo eh. And again, para lang din sa mga, hindi ako mag-spoiler pero talagang magtuturo din ito sa kaduluduluhan na ng mga aspeto about financial wealth. Na Kasi mga ito mga career professionals po ito. So, yumaman din po talaga kami. Tent maker naman talaga. Opo. Pero, yung sense of being poor is what makes you humble. Katulad na sabi ni Mami kanina, di ba, nung namulubi sila, na nagpakumbaba ka rin nawala yung pride mo. Pag mayaman kasi, medyo hindi natin mapigilan. Parang self-sufficient, di ko kailangan yan, di Yes, ko kailangan ng Diyos. So kaya poor millionaires, kasi kailangan makombine siya. Makuha natin yung sense of humility na kahit may pera ka man or wala, that humility stays the same. Yeah. Kasi ang kinakatakutan din sa amin, kasi sila, they live a life of service. Kami po, hindi namin sa una nakukuha yung feeling na yun. Kasi growing up, na parang laging mahirap ang buhay sa ministry, gusto namin pag tinaaraw kami, hindi kami ganoon yung talagang sobrang hirap sa ministry. Kailangan maganda yung na kahit paano yung church, maganda, mayaman kami. Ganoon yung feeling as a budding pastor, a pastor's kid. So, but nakuha namin yung parang, okay, sige, kaya nga pinatapos nila po kami na pag-aaral. Hindi katulad ng, kasi yung mga noong unang panahon, ang mga sinasabi palagi, wag ka na mag-aral, magpastor ka na lang. Hindi po ganoon ang ginawa nila sa amin. Talagang hinayaan po nila kaming mag-grow talaga professionally. And then, may mga paalala lang na habang umaayos na yung buhay mo, wag mong kalimutang maging humble. And that mindset of living poor, or maybe the idea of, actually, ito yung pinakamalaking factor po sa kanila, is the life of service. Kaya po kami mayaman, sapagkat kahit saan kami pumunta sa Pilipinas, kahit saan kami punta kami ng Baguio, meron kaming ma-stayan doon na magandang bahay, meron kaming hotel na ma-stayan ng libre, pumunta kami sa isang resort, wala kaming babayaran, wala kaming accommodation, anything, minsan pati pamasahe binabayaran. Everywhere we go in different parts of the world, we went to Hong Kong, all expense paid. Tapos parang, di ba, saan ang galing yung pera? Wala kaming nilabas na pera. But for people to realize, it was actually because yung mga taong yun na nagbigay sa amin ng accommodation, lahat ng mga blessings namin, pati pakain. Wala We went to Israel without. Israel na walang binayaran was because of the people they helped before. Nung unang panahon pa, merong itinanim. po silang paglilingkod, pagmamahalan sa tao. Na ngayon, doktor na yon, dentist na, lawyer na, engineer na. Ngayon, we have like so many, nung nagkaroon kami ng a little bit of situation ngayon, ang daming lawyers na gustong tumulong. Halos punong-puno kami ng lawyers sa anywhere we go. Kahit saan, Dole, corporate, lahat ng klaseng lawyers meron kami. Pero magandang linawin din natin, hindi tayo tutulong. Sinabi na ni Bishop kanina hindi tayo tutulong dahil meron tayong ini-expect na kapalit. Opo, yun, di ba? Namin mahal lalo si Bishop, si Tatay. Kasi talagang yan, nagtataka kami palagi, Dad, di ba yan yung, di ba itong matagal, di ba siniraan ka pa nga niyan, pero bumalik dito, tinulungan mo pa rin. Kasi hindi siya, sabi niya, anak ni we are helping, hindi dahil babalikan tayo, magbibigay siya ng bayad utang na loob sa binigay niya. Sabi niya, ganyan sinasabi sa Champions League, di ba? Pag kayo naging successful, bawi na kayo sa akin. Hindi nyo kailangan akong balikan para bayaran ako. Pay it forward. Pay it forward. Hindi kailangan sa akin. Pay it forward to other people. Your success Eto is lang, already paid. dahil malapit na matapos ang oras natin, etong libro na to, very interesting po yung mga chapters. Basahin ko lang sa inyo yung chapters. Chapter 1, What is True Wealth? Ayan nga, na-discuss natin ngayon.
ngayon. Chapter 2, napahapyawan natin, Dad, the silent millionaire. Hindi milyonaryo sa bulsa, pero milyonaryo sa puso. Yeah. Chapter 3, Mom, the forgotten millionaire. Nasabi na nga ni Tita kanina yung kanyang life story. Sam, the Si Kuya. insecure. Opo. The insecure. Danes, the black sheep. Oh, yes Yeah. po. Oh, the black sheep. Pero ngayon, pastor na. Nievid, tama ba? David. David. The too good to be true. Parang pelikula. Pinky, the adopted. Talaga po meron kayong legally adopted Yes. na anak, si Pinky. Tapos, they ended with a very nice chapter on your path to true wealth. Yeah. So, eto, magdi-discuss sila ng konti tungkol sa financial literacy talaga, no? Opo, kasi at the end of the line, Stewardship. naging successful na rin po kami. Pero Oo. at least, kapag ang mga tao nahawakan yung life of service and humility and trusting in the Lord more than anything else, hindi ka ano yung sabi mo? Yayabong na yayabang. Yan. Ang Oo. ganda niyan. Opo. Yayabong ka, Pero hindi ka pero yayabang. nananatiling nakatungtong pa rin sa yes. lupa. Kasi maraming yumayabong na yumayabang. Oo. Yan ang iingatan natin lagi. Kasi kalaban ng ayaw na ayaw ng Diyos ang mayabang. Opo, Yeah. totoo. 'Di ba? With Exactly. pride, anong susunod diyan? Pride cometh before the fall. Oo, sabi sa Bible. oo. So, ingat-ingat din yan. Yeah. Sige po, anyayahan natin ang ating mga viewers. Tamang-tama, Pasko, nag-iisip ng Yes. mga regalo. Regaluhan nyo muna ang inyong mga sarili. Ang ganda nitong librong to. Opo. Kuya Paz Danes. Yes po, The Poor Millionaires po. This is our family book, and kung kayo po ay tatay, nanay, actually kahit hindi tayo tatay at nanay, lahat naman tayo naging anak. You can learn a lot of things from this kasi talagang iba't ibang story ng buhay ng makaka-relate ka na parang, ay ako ito And then eventually learning at then na parang, hindi pala pera lagi ang punto ng kayamanan. It's all about your love and service for other people, the humility that goes with it. At ang maganda pa po dito, magiging blessing sa inyo ito. And also, makakatulong din po sa Champions Alive Foundation. Actually, we were doing this for the Champions Alive that's Foundation. The proceeds, katulad po nung nangyaring concert na Pre-Nafisay, ating mga So, ito rin po, lahat ng proceeds po nito ay sa Champions Alive Foundation po ito. We are completing our 5-story building para po lalo pang makapag-house sa mga mga hindi na ina-adapt tama yung term parang Nagpo-provide kayo ng shelter. Many more young people na nangangailangan po ng tulong. And we do it by paying forward. Magkano ba tong book? Champions, The Poor Millionaires. Hindi naman 1 milyon. 400. Opo, 400 po siya. Pero pag buy one take one po, 800 pesos. Hindi ba 900 pag buy one take one? Ay, ang ganda po, if you're looking for the perfect Christmas gift, something that will really uplift and encourage the people that you will give it to, consider this book, The Poor Millionaires by Dr. Mary Ann Serrano and Kuya Paz Dane Serrano. Ang ganda-ganda kasi hindi lang teorya, talagang karanasan ng pamilyang ito ang inyong mababasa. Bishop, dahil Pasko, pag-pray naman natin yung ating mga families na nanonood at nakikinig ngayon. Maikling panalangin po, pamasko natin para sa kanila. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa patuloy na buhay, sigla at lakas ng pangatawan pinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat sa aming mga listeners, mga viewers, Panginoon. Dalangin ko ang masagalang pagpapala rin naman sa kanila. At Panginoon, sa panahon ng kanilang mga kakulangan, kayo magbibigay ng kapunuan. Sa panahon ng kanilang mga lumbay at lungkot, bibigyan mo silang kagalakan at kasiyahan, Panginoon. Sa panahon ng mga karamdaman na dumarapo sa kanilang pangatawan, bigyan mo silang kagalingan, O Diyos. Pagpalaan niyo po sila. At ang kagalakan kasiyahan magmumula po sa iyo, ipagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. Salamat po sa ministering ito. Salamat, O Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin sa lahat ng sandali. Purihin kayo aming dakilang Diyos. Pagpalain mo bawat isa ngayon. Pangalagaan mo sila sa lahat ng sandali kanilang buhay. At maranasan sila ang katuwaan, kagalakan, Panginoon, sa araw ng Pasko. At Panginoon Diyos ay kasama buong pamilya na magiging masaya, magiting at patuloy na magsasama-sama na kayo pupurihan at walatiin. Ito ang aming samot dalangin sa kataas-taasang pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Dugtungan po ninyo at magmula ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. yay! Merry Christmas sa Serrano family!
Merry bless you. Christmas Merry po Christmas. sa lahat Merry ng mga Christmas. nanonood at nakikinig ngayon. God bless I'm you. sure kayo po ay pinagpala ng ating masayang kwentuhan dito sa Masayang Tahanan kasama si Bishop Nestor, si Mami, Dr. Mary Ann Serrano, and Kuya Paz Dane Serrano. Maraming salamat sa inyong palagiang pagbisita at pagtutok sa Masayang Tahanan. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Palaging nagsasabi, ang masayang tahanan. Sa tulong ng Panginoon, sama-sama po nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcasts@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin, at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about